Hi mga palangga, welcome back to my channel, TK Hamero. Ayan, we are going to downtown of Davao City, particularly sa Rizal Park mga palangga. Tara, alamin natin kung anong gagawin ko doon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this. Ayan mga palangga, I'm going to Rizal Park sa downtown ng Davao City to participate sa prayer rally for VP Inday Sara and Attorney Laika Lopez, ang Chief of Staff ni OVP. Alam niyo naman, nagkakagulo dito sa Pilipinas. Talagang inaapi sila VP Inday Sara, kaya tara, support tayo. Let's go. We are approaching Rizal Park mga palangga, pero unya pa man 6 ang rally. This is our City Hall mga palangga. Ayan. Ang Team Lobelia nakasuroy na din mga palangga. Ayan. Busy pang City Hall sa Christmas decors. Ready na ang mga lingkuranan mga palangga. Yan ang Rizal Park. Magkakatabi lang ang Rizal Park and this is the Quezon Park. Yan. In accordance with the powers vested in the President by the Constitution. Manimbas at ang mga palangga anticipated mass while waiting. Kasi 6 pa. This is the San Pedro Church Cathedral mga palangga sa Davao. While waiting, attend muna tayo ng mass. Ang ikalawang kandila. Gani, wala may mahimo ang mga pari at that time na ay di pa enroll, no? Nga mga sundalo sa among mga klase, ang mag-surveillance. Nakatuon ko nga sa pag-uli, no? Dili ko gamit ang maurang gihapon nga ruta, nakatuon ko nga sa punako ang akong pagligo. Unya, dako din kaayo ang hagit sa among ang personal security. Ang media, ito lang awin. Grabe ang censorship. Ang mainstream media, mainstream na ang tawag karon, pero ang mga radio, ang newspapers, ikontrol na na. It is the immediate and absolute termination of the Marcos dictatorship. The dismantling of martial rule or martial law is only the second objective. So there is really a marked difference between the objectives which we have set forth today and those which we have set forth today. Normiswari mga palangga, bata pa si Normiswari. Talk to us seriously through our activities inside. Ang akong pag-appeal, no, sa women's movement, actually, nagsugod yun sa panahon sa martial law. Tungkol kay na ay mga babae, no, na nabiktima sa abuso, mga babae didako, mga babae di-rape. Ngayon ko kalamang ng People's Power na ako sa silong sa tawag sa PDCB. Apil na dito sa Nachas, malang sa Manila. Pero naman ito ang mga grupo, di ka sa Davao. At sa Manila, nag-apil na dito sa People's Power. Napay
simba magod nga ipaabot, no? Pamanong sa nato ang simba before Katoy pabati sa ila nga nakabantay ta sa mga panitabo. Natay hadaw kung sa ila gipatuloy mo sa tuwa. No? What's again kaya ngayon? Nakaganahan sa music. and kanito ato ang prayer rally and kanulating from Cabiuna. This is in support sa ato ang Vice Presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Okay, so nag-iusan ang mga kaigsunan sa tanan sa pangampo alang sa itong kalinaw, muling kitawag din kamay tapong pagkana. Ayan again, ngayon sa wala. Nais kong lumipad tulad ng nagula. Lumutang-lutang sa hangin. Magkaroon ng bulan sa puso ng katuwatan. Ako'y panagiling na maaaring di magubad. Ako'y walang huwag kang tumingala at umiibig sa langit. Pagkat ang mga agila itong aking bayan. At siya'y siyan ng nagkaliliwan. Mga pagsalupa walang sa tindahan. Kung sa nila'y pagpanaw, di ka matawag. Takot ka manawag, tuloy at di pabilaway. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربك ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين. Pinuno sa bayan at syudad na ito maging ang panalawang punto ng Marusilong nalibulong kay magbabayo waro lain nagsalihan no ito. Mga igala, atong sugdan pinaagi sa usa ka regionale. Ang atong programa karong kagabion, atong tawgon, wala lain kundi si Sir Ju Gintagan or Jugin. Palakpakan, palakpak. Una sa tanan, kapasalamat may na inyong itubag ang panawagan sa pag-anhi dinhi sa Plaza Rizal. Aron pagtambong sa bililhon nga kalihukan nato dinhi sa Dakbayan sa Davao. Pangtana, nganong niyaman ta karon diri? Unsay hinungdan nganong nipanaw ta diri? Una sa tanan, 2022 nagpinili ay na presidente
si Bongbong Marcos, na Vice Presidente si Inday Sara, ang kang Bongbong Marcos naraman sa 30 milyones kapin, kang Inday Sara hapit mabot og 32 milyones. Dihimo siya na gawas na Vice Presidente siya po ang gihimo nga Sekretary sa Edukasyon. Bisan sa bubuk mapanahon pagka-sekretary, iya gimuntar nga muuminto ang kahimatnon ng kalidad sa edukasyon pinaagi sa programa Matatag nga Edukasyon. Nan tungod niya na ni Uswag ang edukasyon panahon sa iyang paggunit niya na nga departamento. Nakulaw lang sa iyang pagdumala. Daghay na sina mao nga karon panahona dunay plano nga impit siya pinaagi karon sa mga pag-ipit kaniya nga dunay mga hiwi nga mga hinungdan bisan wala niya bata. Hangtod na angin ang iyang mga empleyado. Gitaral sila diya sa kwadkong. Kagani ang uban tawag ka ng kwak. Murag kwak doktor ba? Kwak po. So, tumiyaging adlaw, nakita ninyo sa YouTube nga naas si Sulaika Lopez katubangan sa Quadcom. Tanan pangutana, gusto nila ang tubag, subay silang gusto madungog. Thank you so much sa akong kanan nga magkaigsunan. Thank you so much. Kanang suga nga inyong ipasiga mo'y magsilbing kahayag para sa atong nasud. Salamat kayo sa ato ang mga bisita dire, ang atong mga tribo. Thank you so much mga sir. Salamat kayo. Alright. Mga higala, di na tayo maglangan para mas masabta nato ang mga issues sa ato ang palibot. Ibalo kita, gamay lang po ang issue lang na gihatag, ipasabot kaganina ni Sir Jugin. Mga kaigsunan karong kagabion, ang atong mga mamumulong, sila si Kapitan James Cinco sa subasta, si Kapitan Wating Usman, si Kapitan Tata Alberca, o si Kapitan Danny Camarillo o si Kapitan Ray sa Hinayangan. Una na itong mamamulong karong kagabion, atong tawagon, si Kapitan James Cinco sa subasta, mga kaigsonan na ito. Kapitan, kanunay mag-uban ka na to. Sa akong pagkahod sa atong Landong Mayor, Sebastian Baste Duterte, sa mga konsihal, nga niya karong gabiuna, mga kapitanis, mga barangay konsihal, barangay officials, sa mga tao nga nitambong niining gabiuna, maayong gabi kanatong tanan. So na-surprise lang yun ko na gitawag ko nga usa ka mamumulong. Bisa dili kita angayan nga mamumulong, pero gitawag ko nimo sir, isaka na lang yun ko. Bisag nakuyawan na yun ko ani. Bitaw sa tinuod lang, unsa o
Unsay hinungdan nganong naamo niabot mo o niabot na nini gabi una. Klaro kita nako ang inyong mga dagway nga nagsubok sa panghitabo sa retabo sa atong Yusik nga si Attorney Zulaika. Klaro kayo nga nasubo mo sakit mamalandungon tan-awon ug nganong nabuhat nila sa ato ang kasamtangang Secretary Yusik sa atong pinalanggang Vice Presidente. Pero dili na ako na isa-isay kung unsa o ganong nabuhat nila. Isa lang ang ilang katuyuan o plano nila sa paggoberno na ipendown nila ang pamilyang Duterte kay gusto nila nga mo-extend pa sa Islam katuyuan nga maglingkod og taas nga panahon kay kabalungan ta nga ang pamilyang Duterte mo'y toxic sa ilahang political ambisyon. Mao ginay tinuod, mao nay tinuod. Kabalungan yun ta sa umaabot nga 2028 di yun sila mo daog kang mag-inday. Mao ginay tinuod. So una nga akong nakita, akong ramdaman. So dili na lang ako tason kay daghan pa magyud kaing mamumulong sir. Unta manginaot ko sa sunod nga panawagan nga mag times 3 times 5 ug mukuyog ta sa laban sa pamilyang Duterte kay dili ini laban sa pamilyang Duterte kundi laban sa katawhan sa taong Pilipino, laban ni sa katawhan sa Davao nga ilalang ilalang gipanamastamasan gusto nilang maghari-harian ay congressman nga porting sus convicted pa gyud unya gusto pa nila si Zulaika may transfer dalhon sa correctional institution for women na dili man na convicted criminals. Decide lang man sa in contempt sa Kongreso na gusto na nila nga uy Ginoo ko wa katay mahimo kung dili mo baro maglikon, magtinabangay, maghiusa para sa kalambuan, kaayuhan ug masulban ang problema sa Pilipinas kay luoy kung magpadayon ang ilang panggamhanan. Daghang salamat ug mayong gabi kaninyong tanan. Suporta ni Duterte. Wala pa mautandog ang ilang baruganan nga maka-Duterte yun sila tungod nga sayot sila sa nahuman sa atong former president na si Tatay Digong. Nakita naman wala ingon nga bias. Iyang i-improve ang Luzon, iyang i-improve ang Visayas, iyang i-improve ang Mindanao. Na-minimize ang droga, na-minimize ang krimen, labi na yun sa Mindanao. Tanawa na ko karon diri sa mga kaigsunan nato sa Maguindanao, sa Marawi. Halos magpinatsanay na po ang mga kaigsunan nato. Tungod ining droga nga wa gyud mawala sa ato. Kaniadto na-minimize pa ng droga sa Pilipinas. Pero karon misamot na po balik ang kaluluoy ang atong mga manghod, mga anak, nga mga bakong tubo. Muna na kami, umarugta ng mga taga-Dabueños, mga taga-Mindanao, nga dili ta magpauban, anang gitawag nato nga bangag. Kinanglan nato ang atong pagkaihusa, pagampo, alang-alang sa atong mga apo, mga anak, nga umma sila naman po'y mahimong leader dito sa Pilipinas na ilang makitan ang ibuhat ni Tatay Digong o ang atong Vice President na si Ma'am Inday Sara Duterte na mulambo ang Pilipinas. Walay panghambog kaniadto nga manungog nato ang pasalamat sa mga tao nga mga taga-Luzon. Napagani nag-ingon
Ngaten, salamat kayo sa inyong pangampanya ng Duterte. Kay kung wala maabot ang Duterte, pati iron ako na muna adik. Tinodi. Ang response sa mga tao kaniya to, grabe yun ang ilang response. Pasalamat kaniya to. Kaya ang mga congressman na nadia karon, grabe yun ang ilang pagsipsip. Ang ilang pasalamat sa ato. Kaya nasayod man mo nga kami nga mga kapitan kaniya to. Kami yun ang nag-crossroad. Pag-abot sa panahon nga humot na ang Duterte, ni kusog na ang kritik sa Duterte, ni uban na po sila. Muingon na sila nga pakiingon kay digong nga kasama kami. Pero karon baliktad tungod ini kwarta. Naay congressman niya nga gidol si Randy kaniadto nga suportahan ni nga i-appoint lang dito kining congressman. Karon may siya pa mismo ang sige gulgul dito sa atong mga staff sa OBP. Mo na nag-ingon nila karon, kung dili ta magliho nga mga taga Mindanao o mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, lahat na ang dakop sa ato kay mga adik na o mga kriminal. Di ba? Tinoon ka ni, ang nagpakunten kay Atty. Zulaika, kriminal na! Yeah! Ngano wala ka na mapriso? Kaya ipriso ang abogado maway sala. Mga higala, labi na yun ang ako mga kaigsunang mga Muslim. Yan po nato ang atong mga leader, labi na yun si Ma'am Inday, no? Si Kong Pulong, si Mayor Baste, si Tatay Digong, yung malampuson nato ng tanan ng problema sa Pilipinas na masulba dayon. Di ba mo katuo? Na ako'y gidanggo, ingon ako ni sa mga kapitan. Uday, mga kapitan, ingon ako. Na ay posibilidad na si Ma'am Inday sa Duterte mahimong presidente karon. Gidanggo na ako na. Pagdang Akong i-acknowledge po ang ato ang presensya sa mga bang naadri na kita. For nothing! Ang sunod na itong mamulong mga kaigsunan, gikan kini sa Baguio Sentro. Walay lain kundi si Kapitan Rene Estorpe. Nganong ihila ko pagkaniya mga kaigsunan? Nakulong media sa MC. Kami ni Kapitan Wating, diha sila sa may Magallanes Elementary School. Tungod kay among gisubay-subay kung angayan na bang mudagan pagka-presidente si Mayor Inday, pagkalami gayud sa resulta sa among pagtuyok-tuyok nga nahapit na mo abot dito sa katapusang yuta sa Tutigaraw para muampak na kami dito sa Apare nga diin nakita namo nga ang ubunsay sentimento sa mga tao nga Duterte lang yapon ang ilang himuong presidente. Grabe, nakulong ni 14 ka adlaw. Na-isolate me tugod kay naaptan me nga di mo deklarar na og pandemya atong higayuna. Kaya agwanta na mo na sakripisyo, paglakaw-lakaw nga way tulong na unta si Mayor Inday, presidente naman jud na unta.
apan karon inani kalisod, inani kapait ang atong kahimtang mga taga Davao. Ug usab kini atong mga kasilinganan, syudad o munisipyo nga magpaila ka lamang nga nagasuporta ka sa mga Duterte, ila kang suspendihon, ila kang tanggalon sa posisyon nimo pagka mayor. Gani sulay ko nilang suspende kay mapahulay ako kay 19 anyos ako pagkakapitan. Dako kay tarpulin ako dito sa Davao del Norte, kay taga Davao del Norte ko nga nag-ingon ko, basta ako, Duterte ako. Mga kaigsunan kong Davaoenyo nyo, subok kayo pamalandungon nga inani na kayo inani na atong kahimtang karon sa Davao. Muingon ko na unsa ka grasyahanon nga lugar nga syudad kaniadto karon ultimo kami sa barangay pait na kay atong among kahimtang diha sa pagpatuman namo sa inyong gikinahanglan infrastructure program, labi na gayud ni aning atong pag-angkon kung unsaon nato pagtubag ning mga gikinahanglan sa atong mga kaigsunan na nagsakit na nanginahanglan og medical assistance. Mga kaigsunan ko, kung moingon sila nga giunsa ba ni BP Inday nga mapaninungdan sa pagkasuspende ni Attorney Laika, sultihan tamo Davaoenyo, usap ko sa mga benepisyaryo sa giingong confidential fund o intelligence fund ni BP Inday. Nga naman, ipakita ko ninyo dako kayo ng samad ang akong tiyan. 180,000. So may kaya ng mga kapitan ni Kapitan Wating. Diundang nalaga ni kapitan si Kapitan Wating kay wase kwarta sige lagtapada ang iyang asawa. Mauna nga siya nalay ibutang yun ni Kapitan Wating diha. Ang atong bill mga kaisunan 220,000. Kung YBP nga nihatag na ako og 60,000. Kabalo ba mo nga nung iingon sila nga wala ka na sa gitawag nila appropriated program para sa usa ka vice presidente tungkol kay wala siya confidential fund or intelligence fund. Mga kaigsunan, ihatag ang taas na diskresyon sa usa ka presidente kung unsay gihimo niya sa iyang 4.3 billion nga wala nila gipangutana o giunsa ni Bongbong Marcos paggasto ang iyang 4.3 billion karong tuiga. Next year mga kaigsunan ang iyang ipangayo 6.6 billion mga kaigsunan. Na ang appropriated budget karong ilang gibutang, inserted budget man na kaniadto. Nga ilaglag nila sa Davao nga gihimo nilang akap. Kabalo ba mo pila pa to? 26 billion ka to. O inserted budget. Ang naitabo karon kay silip naman na nagbutang sila og inserted budget karon tuiga unappropriated budget, hanging budget na ilang ilaglag dili sa Davao karon umaabot nga eleksyon mga kaigsunan. Inana lang ang punto. Ako na tao ko nga nahimo kong politiko nga lanyaw ko tungod sa medical assistance ni Mayor Rudy Duterte kaniadto. Wala man ang lingap kaniadto. Only kung makaduol ka ka mga apostol nga moingon ka, ma'am, nakoy kinahanglanon nga medical assistance, moingon na si Ma'am Lina na si Mayor Rudy kanina, Lina pangita pa mga gini. Wala man ang lingap kaniadto. During that time, nga nahimo na siyang congressman ni atong 1998, 2008 mga kaigsunan. Ang itabo niya, diyan na namugna ang lingap diyan sa Madayawan Building. Madayaw Building sa Mandaya. Even Tagasikan District ko, nagapangayang og budget para sa akong medical assistance, lingap ni Mayor nga diin diya ko ni sikat mga kaigsunan.
kaigsunan diya sa akong barangay. Nagatago man ko. Pero tungod sa akong paghangyo sa mga tabang gikan sa opisina ni Mayor nga nahimong congressman, diya ako nisikat sa barangay sentro sa Nuwan na nahihimo ko nilang kapitan at the age of 29 years old. Mga kaigsunan ko, giingon ko, confidential fund. Ang pagutanan ako, gipangayo ba ni Bibi Inday o gihatag ganaan ni Mungtong out of their good company para sa ilang first year of good company sa ilahang pagka-presidente o pagka-vice president. Nanong di man siya motingo nga di ka na sa iyaha. And in fact, kabalo ko, kung mag-istorya-istorya sila sa maragod sa akong number 1 kagawad po nga ako po. Kitagaan ako siya bimitanan sa iyahang kagustuhan. Committee on Health, gusto siya. Infra, gusto siya. Ay maayon na ng mga committee. Kung sa balita mo, paswars, ingon pa ka. Ang dada ka, ang sipong sabda, ang sekretary na ingon ka. Ang presidente, uban sa koleksyonan, sa mga kriminal. Tanawa rin, kapanuman ka, kung sa Diyo'y katuyuan nila anak, ang pagkubarangan sa pinakamuka nila. Ay mga palangga, mauna na kog uli kay it's late na. I have to run tomorrow early. No, na ako'y fun run, so di na ako humanon ang kanang prayer rally. Daghang mga barangay kapitan sa mga nag-speech, mga palangga regarding sa issue. So yeah, so ayun, ayan o, daming mga palangga, mga 911 naka-standby rescue. So till our next video mga palangga, thank you for watching, bye for now.